sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 24, 2026. Ako si Barbie Bulak at ito ang balitang A to Z. Nakatakdang nationwide school safety drill sa August 25 ay pinagpaliban ng DepEd. Pagsasanay, hindi dapat magdulot ng mas matinding trauma, babala ng grupo ng child psychiatrist. You're in the name of blind loyalty. OBP Staff Gina Acosta, ginisa ng ilang senador. Iba pang kakaibang apelyidong tumanggap ng pera mula sa OBP confidential funds, lumutang. Typhoon Obet, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Habagat, posibleng palakasin ng bagyo. Kamay ng pulis na tinaga ng lalaking nag-amok sa Camarines Sur na ikabit muli sa ospital. Luxury vehicle na pag-aari ni Derek Ramsey, babawiin ng Bureau of Customs dahil sa umano'y misdeclaration at tax underpayment. At sa palakasan, Alex Iyala, makakatambal si world number 4 Felix Auger-Aliassime sa US Open Grand Slam doubles. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipinagpaliban ng Department of Education ang nakatakdang nationwide school safety drill sa Martes, August 25. Giit ng grupo ng child experts, dapat tiyakin na hindi magdudulot ng mas matinding trauma sa mga bata ang anumang pagsasanay. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi itutuloy sa Martes, August 25 ang nakaschedule na school safety drill for active attack incident sa buong bansa at sa halip ay gagawin ito sa Setyembre. Ayon sa Department of Education, mas mapaghahandaan ng aktibidad batay sa rekomendasyon ng mga eksperto sa disaster preparedness, child protection at psychosocial support. Nauna nang ipinahayag ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na dapat ipagpaliban ang drill. Ayon sa grupo, dapat tiyaking hindi makapagdudulot ng trauma ang anumang pagsasanay. Iminungkahi rin nila na sa halip ng mga live simulation, maaaring talakayin ang mga safety scenario sa silid-aralan. Dito sa Rizal High School sa Pasig, matapos ang insidente ng saksakang ilang metro lamang ang layo mula sa paaralan, pinaigting na ang seguridad bago pa managanap ang karahasan sa San Jose National High School sa Tacloban at sa Ateneo de Zamboanga. Maganda na po yung ganong kinakapan para alam po nila yung laman ng bag ng mga estudyante bago makapasok ng school. Kasi po nakakatakot na ngayon ng mga estudyante. Merong nakakapagdala ng kutsilyo, may nakakapagdala tulad ng may namaril. Pero tila hindi naman pabor ang ilang mga estudyante sa mas mahigpit na inspeksyon. Hindi po ganun kaganda kasi po sobrang haba po nung pila, as in na umaabot na po ng parang kilometro na rin po yung magiging pila. Bawat papasok sa Rizal High School ay tinitingnan ng laman ng mga bag at iniiska naman ng metal detector ang bawat estudyante. Parang tusok-tusok na lang po, tapos hindi naman po chinecheck ng maayos. Parang nagiging formality na lang po, hindi naman po na-check. So parang pangpahasel lang po. Kanina, nakuna ng cutter ang isang estudyante na ayon sa kanya ay gagamitin sa klase. Katulad na lamang netong kompas na ito, na kung iisipin ay normal lamang na kompas. Pero yung dulo po kasi neto, it's a pointed and sharp object na pwedeng gamitin sa hindi inaasahang insidente o pagkakataon na makasakit ng kapwa estudyante. Pero giit ang paaralan, epektibo ang kanilang paghihigpit sa mga estudyante. Nasanay na rin yung mga mag-aaral
doon sa ginagawang inspection, safety protocol ng paaralan, panatag naman sila pag nakapasok sila sa loob ng paaralan. Simula Hunyo, nakumpiska rito sa Rizal High School ang humigit kumulang 1,000 prohibited items. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Abiso mga ka-A to Z, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo bago matapos ang Agosto. Ngayon na po yan, pagsapit ng Martes, August 25. Ayon sa Department of Energy, aakyat ng 2 piso at 31 sentimos ang kada litro ng diesel. Piso at 8 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina, 95 centavos o halos piso ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, may pressure sa global prices pero patuloy na minomonitor ang iba pang banta. Gayunpaman, nilinaw ng ahensya na ang pagtaas ng presyo ay hindi umano senyales ng kakulangan sa supply ng petrolyo at sapat pa ang fuel inventory ng bansa. Giit pa ng DOE, hindi maaaring magpatupad ang mga oil company ng price hike na mas mataas sa itinakdang adjustment. Magpapatuloy hanggang Setyembre ang fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle drivers. Kaya naman, magpakarga na po. Ginisa ng mga senator judge ang hostile witness ng prosecution na staff ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Kwestiyon ng mga senador, bakit hindi pumalag si Acosta sa mga isinumiting dokumento ng dating OVP Security Chief kaugnay sa iba pang pangalang tumanggap ng confidential funds, kabilang ang isang Antonio Pagong at isang Timon Pusa. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. You're in the name of blind loyalty. Hindi napigilan ni Senator Raffy Tulfo na mapagsalitaan si Gina Acosta, ang hostile witness ng prosekusyon na tauhan ng Office of the Vice President at dating Special Disbursing Officer ng tanggapan. Sa direct examination kasi ng prosekusyon kay Acosta, lumabas na may ilang pang bagong kakaibang apelido ng mga personalidad na tumanggap ng pera mula sa confidential funds ng OVP. Sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na Bilat, Pagong at Pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kabilang sa mga pangalan tumanggap umano ng pondo ay si Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat na nakatanggap ng hanggang 250,000 pesos dahil sa pagbibigay ng impormasyon at ilang serbisyo. Batay sa mga sinumiting dokumento ni Colonel Raymond Dante Lachica na dating VP Security and Protection Group Commander. Sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the ground. Siya po ang inatasan na mag-implement. Tanong ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Acosta, hindi niyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel Lachica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office. Kaya't muling tinanong ni Senator Joel Villanueva si Acosta kung ano ba ang papel niya bilang Special Disbursing Officer. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama? Si VP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Ang nakabalo lang na, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security officer. Ibig sabihin, wala po kayong alam.
Tinanong ng presiding officer si Acosta kung banded officer si Colonel Lachica o may kapangyarihan at pananagutan sa paghawak ng confidential funds. Dili po siya bandit, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor. Ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor. That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor. Lumutang din sa direct examination kay Acosta na wala siyang dokumentong hawak na magpapatunay na tinanggap ni Lachica ang kalahating bilong pisong confidential funds ng OVP dahil binawi umano ito. Ganyan din po ang ginawa nyo sa taong 2023 dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate nyo at na-submit nyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayong kopya. Yes, Your Honor. Okay. Martes, August 25, nakatakdang tumayo sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff ASEC Lemuel Ortonio. Habang sa Miyerkules, August 26, isasalang ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines bilang testigo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga ulat na may umano'y nakatakdang pag-uusap sa pagitan ng bise at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giit ni defense lawyer at spokesperson Michael Poa, fake news ang mga ito sa kasagsagan ng impeachment trial hinggil sa umano'y misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President. Inihambing pa ni Poa ang ulat sa nauna umanong peking impormasyon patungkol sa pagbato sa kanya ng laptop. Nauna nang sinabi ng Malacanang na wala rin itong nakumpirmang impormasyon patungkol sa umano'y pagpupulong ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel na may local name na Obet. Huling namataan ang sentro ng bagyong Obet. Humigit kumulang 1,350 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na umaabot sa 165 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 205 kph. Kumikilos ang bagyo pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras. Sa ngayon, walang nakataas na tropical cyclone wind signal dahil nananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo. Gayunpaman, palalakasin naman ng bagyong Obet ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan at hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, pati sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa tabing dagat at matataas na lugar. Pinag-iingat pa rin ang lahat sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Batay sa forecast track, posibleng mabilis ding lumabas ng PAR ang bagyong Obet pagsabit ng madaling araw ng Martes. Matapos ang ilang araw na kapos sa pagkain, nakatanggap na ng relief supplies ang humigit kumulang 250 na pamilyang katutubong Mangyan sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Pero bago makuha ang tulong, kinailangan muna nilang maglakad ng ilang oras at tumawid sa mga umaapaw na ilog gamit ang mga inflated inner tube. Apektado ng matagal na pag-ulan dulot ng habagat ang kabuhayan ng mga katutubo at pagkuha ng karaniwang pagkain. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, nakarating ang relief team sa lugar matapos malinis ang nasirang kalsada pero hindi na nila natawid ang mga ilog dahil sa malalakas na agos. Kaya sa tabing ilog na lang ipinamahagi ang tulong sa mga residenteng naglakas loob na tumawid. Kabilang sa mga nabigyan ng relief goods ang mga pamilya mula Sitio Baruganti, Calumintao at Oglacol sa Barangay Alacaaka. Ayon sa mga residente, kaunti na lang ang kanilang natitirang pagkain kaya napilitan silang suungin ang mapanganib na pagtawid. Ipinagutos naman ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadzano na bigyang prioridad ang mga katutubo na nahihirapang maabot at kapos na sa pagkain dahil sa epekto ng habagat. Kasi hindi naman namin alam din na hindi pa humuhupa yung dadaanan nila. Sabi namin baka negative na silang dumating pero nagdatingan pa rin kasi gutom na daw sila dun sa loob. Pumalo na sa halos 200 ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa Quezon City base sa naitala mula January 1 hanggang August 18 ngayong taon.
Sa mga naitalang kaso, umabot na sa 24 ang nasawi ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division. Mas bababa naman ito ng mahigit 61% kumpara sa naiulat na kaso sa parehong panahon noong 2025 na nasa mahigit 500 kaso. Sa kabila ng pagbaba, muling pinayuhan ng QC government ang publiko na iwasang lumusong sa baha at agad magpakonsulta kung na-expose sa maruming tubig. Libre ang check-up at doxycycline sa mga pampublikong health center pero dapat inumin lamang ito ayon sa payo ng health professional. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulo Marcos sa mga binabahang lugar sa Bulacan at Pampanga matapos ang matinding pag-uulan dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa Pangulo, punong-puno ang mga kasalukuyang flood management system dahil sa sobrang dami at lakas ng ulan. Giit niya, bukod sa mga problema at umano'y anomalya sa flood control projects, kailangan ding tingnan ang mas matinding pag-ulan na iniuugnay sa climate change. Sa madaliang pagresponde, target ng pamahalaan na ayusin ang mga nasirang pasilidad. Pero sabi ni Marcos, kailangan hintayin humupa ang baha at tiyaking hindi agad masisira muli ang mga ire-repair. Para naman sa pangmatagalang solusyon, tinitingnan ang pagtatayo ng mga dam sa Nueva Ecija para makontrol ang daloy ng tubig, mabawasan ng siltation at makapag-imbak ng tubig para sa domestic, industrial at supply sa agrikultura. Pinag-aaralan din ng isang humigit kumulang 100 kilometer na dike na maaaring umabot hanggang Pilar, Bataan. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang isang evacuation center sa Bacolor, Pampanga bago makipagpulong sa mga opisyal ng Region 3. Anya sapat pa ang pagkain, shelter, healthcare at iba pang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Umangat sa number 1 ng Billboard 200 ang global girl group na Cat's Eye kasama ang Filipina member na si Sofia La Forteza. Nag-debut sa top spot ang kanilang bagong extended play na Wild matapos makapagtala ng 170,000 equivalent album units sa US sa linggong nagtapos noong August 20. Ito ang unang Billboard 200 number 1 ng Cat's Eye at ikalawang top 10 entry nila kasunod ng Beautiful Chaos na umabot sa number 4 noong 2025. Ang Wild din ang ika-4 na album ng isang all-female group na nag-number 1 sa Billboard 200 ngayong dekada, kasunod ng mga release ng Blackpink, New Jeans at Twice. Susunod, kamay ng pulis na tinaga ng nag-amok na lalaki sa Camsur na ikabit muli sa Bicol Medical Center. At warrant for seizure. Nakatakdang ihain ng Bureau of Customs matapos ang kinumpiskang supercar ni Derek Ramsey. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sensitibong balita na ikabit ng muli ang kamay ng isang pulis matapos itong tagain ng nag-amok na lalaki sa San Jose, Camarines Sur. August 22 nang rumesponde ang mga tauhan ng Camsur Police sa sumbong ng isang concerned citizen ukol sa umano'y lalaking may problema sa isip sa kanilang barangay Kalalakan. Nadatnan ng mga pulis ang lalaki na may dalang bolo at nang subukan itong pakalmahin, Police Staff Sergeant Noli Miranya, sumugod ang suspect. Dahilan para matumba ang pulis, saka naman nito tinaga ang kaliwang kamay ni Miranya. Binaril naman ng kasamahang pulis sa hita ang suspect, saka parehong dinala sa ospital ang biktima. Swerte namang nabitbit rin ang naputol na kamay na matagumpay na naidugtong muli ng mga espesyalista sa Bicol Medical Center kung saan patuloy na nagpapagaling ang pulis. Maglalabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention laban sa luxury Porsche 918 Spider ng aktor na si Derek Ramsey. Nakasalukuyang nasa kustodiya na ng LTO. Sakali namang tuluyan ng ma-forfeit sa pamahalaan ng kotse matapos ang seizure proceedings, nakatakda namang isubasta ito ng Bureau of Customs. Pero muli namang dumipensa ang aktor. Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano.
Vroom vroom to auction. Yan ngayon ang destinasyon ng supercar na ito na pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Matapos kasing kumpiskahin o i-impound ng Land Transportation Office dahil sa pekeng plaka na pag-alaman naman ng Bureau of Customs na misdeclared o dinaya umano ang papeles at mga impormasyon ng supercar na ito nang i-import sa bansa. Kaya gaya ng iba pang smuggled cars, nakatakda itong isubasta ng Customs. Inanunsyo na ng Customs ngayong Lunes na i-issuehan na nila ng warrant of seizure and detention ang Porsche 918 Spider ng aktor. Ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamayari na ng pamahalaan. Kapag natapos ang warrant of seizure and detention at seizure proceedings, ito ay napasa kami ng gobyerno, ito ay i-auction natin. Hindi ito sisirain o mawawasakin. Taong 2021 aniya nang ipasok sa bansa ang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga noon ng 50 to 100 million pesos. Limited edition ng supercar na ito na ngayon naglalaro na sa 120 to 150 million pesos ang halaga. Ibig sabihin ng misdeclaration, kung ano yung talagang dapat na klase ng sasakyan, idineklara ay ang mas mababang klase. In this case, dapat ito ay Porsche Spider 918 at dineklara rito ay Porsche Boxster. Ayon sa Customs, 1.8 million pesos na halaga ng tax lang ang binayaran nito, imbis na hindi dapat bababa sa 35 million pesos. Base yan sa halaga ng sasakyan noong 2021. Kaugnay nito nakatakdang questionin at kasuhan ng BOC at LTO ang importer, shipper, consignee at mga empleyadong humawak ng deklarasyon ng sasakyan. Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles, pati yung may isang tao pa bago kay Mr. Ramsey ang under investigation at yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan. Habang ang aktor at may-ari ng sasakyan na si Ramsey maaaring ipatawag para sa investigasyon. Paglilinaw naman ng dalawang ahensya, hindi si Ramsey ang direktang kakasuhan dahil hindi naman siya ang importer at naipasa-pasa na ito bago pa man mabili ng aktor. Samantala nanindigan si Ramsey na wala siyang nilalabag na batas. Sa kanyang Instagram story nitong Sabado, depensa ng aktor, hindi siya smuggler at binili ang supercar sa J-Works gamit ang kanyang sariling pera. Aniya, sinabihan din daw siya na tax paid ang sasakyan nang bilhin niya ito 4 na taon nang nakalilipas. Depensa pa niya, binili niya ang sasakyan in good faith at handang makipagtulungan sa mga investigasyong ginagawa. They will be given the presumption of innocence. Malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Nasa kustodiya ngayon ng LTO ang high-end car na isinasa ilalim pa rin sa investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Muling nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda kaya hindi siya makakadalo sa plenary sessions at sa impeachment trial ni VP Sara Duterte hanggang September 2. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug na nagpadala ang opisina ni Legarda ng notice para sa medical leave mula August 24 hanggang 26 at muli September 1 at 2. Ito na ang ika-4 na medical leave na inihain ng senadora ngayong Agosto. Matatanda ang ayon sa NBI, umalis patungong France si Legarda noong August 2 habang tumulak naman pa Hong Kong ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste. Kapwa sila sinisilip ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyon ng graft at plunder na may kaugnayan sa umano'y higit 10 bilyong pisong ghost solar projects. Nauna nang tinawag ng Ombudsman na kaduda-duda ang paulit-ulit na pag-extend ng medical leave ni Legarda at ang 2 buwang travel authority ni Leviste. Itinatanggi naman ni Legarda ang mga alegasyon. Pinagmultahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 1 milyong piso ang isang online gambling company na inendorso ng celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang
cellphone promo giveaway. Ayon kay PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco, inutusan din ng kumpanya na itigil ang promotion dahil hindi ito humingi ng pahintulot sa ahensya. Naging sentro ng usapin ng giveaway ng 100 high-end na cellphone kung saan kailangang ilike ng mga sasali ang Facebook page ng gambling platform. Nauna nang sinabi ni Alawi na umaabot sa mahigit 4 na milyong piso ang halaga ng mga cellphone na ipamimigay at pinasalamatan niya ang online gambling company na tumulong sa pagbili nito. Babala ng PAGCOR, mas mabigat na parusa kabilang ang posibleng suspension o pagkansela ng lisensya ang maaaring ipapataw kung naulit ang paglabag. Samantala, sinabi ng PAGCOR na humigit kumulang kalahati ng online gambling operations sa bansa ay iligal. Nakikipag-ugnayan na umano ang PAGCOR sa DICT, NTC at CICC para sa posibleng paghahain ng kaso laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng mga illegal online gambling site. Pinayagan ng Sandigan Bayan ang nakadetain na senator na si Jinggoy Estrada na sumailalim sa medical evaluation sa August 26 para sa kanyang mga tuhod sa kabila ng pagtutol ng prosekusyon. Ayon sa 5th Division, maaaring dalhin si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para sa knee x-ray kasama ang kaukulang security escorts. Sagot mismo ng senador ang lahat ng hospital, medical, transport at iba pang gastos. Mahigpit ding nilimitahan ng korte ang mga maaaring makasama ni Estrada sa ospital, sa kanyang pamilya lang, abogado at medical personnel. Bawal din ang pagkuha ng larawan, video at pag-post sa social media kaugnay ng procedure. Samantala, kailangan namang maibalik si Estrada sa New Quezon City Jail bago mag-alas 3 ng hapon sa araw na yong din. Ayon sa korte, matagal nang may osteoarthritis at pananakit sa dalawang tuhod sa Estrada at kamakailan ay lumala umano ang sakit hanggang sa nahihirapan ng maglakad. Nauna namang tumutol ang prosecution at iminungkahing magdala na lang ng portable o mobile x-ray sa loob ng kulungan. Naharap si Estrada at 4 pang akusado sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Natapos na ng Philippine National Police ang investigasyon sa kaso ng mag-iinang natagpuang patay sa inabandonang SUV sa Bulacan. Sa kabila nito, tipid sa detalye ang PNP bilang tugon sa hiling na respeto at privacy ng naulilang pamilya. Samantala, naglabas naman ng public apology si Dimasalang National High School Principal Randy Emmanuel Bulanon matapos laitin ang itsura ni Naakbayan Representatives Chel Jokno at Percival Percy Sendanya. Tinawag naman ni Sendanya na lumang modus ang pagsusori pagkatapos ang personal na atake sa kanyang disability bilang siya ay isang stroke survivor. Ang nais ni Sendanya, accountability. Nananawagan si Pope Leo XIV sa international community na palakasin ang tugon sa patuloy na pagkalat ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Ibinahagi ng Santo Papa ang mensahe matapos ang Angelus Prayer sa St. Peter's Square. Binanggit ni Pope Leo na madalas niyang ipinagdarasal ang bansang Congo, lalo na ang mga biktima ng epidemya. Hinihikayat niya ang mas malawak na international response na kasama mismo ang mga lokal na komunidad para makapagligtas ng mas maraming buhay. Matatanda ang libo-libo na ang nasawi sa outbreak na matinding tumama sa mga lugar sa hilaga at silangan ng Congo kung saan limitado ang health services at patuloy ang armadong karahasan. Touchdown in New York! Dumating na sa Flushing Meadows, Queens, New York si Filipino tennis star Alex Ayala para sa opening week ng US Open. Sasalang ang 21-year-old Pinay sa 3 events ng pamosong Big Apple hard courts. Una, ang mixed doubles ngayong August 24-25 kapartner si world number 4 Felix Auger-Aliassime kalaban sina Elina Svitolina at Gail Monfils. Sasabak din ang world rank number 18 na si Ayala sa Stars of the Open exhibition event sa August 27. Pero all eyes syempre ang kanyang pagsalang
sa US Open Singles Tournament main draw kung saan target niyang makuha ang kanyang Grand Slam win. Best of luck at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, Bea Alonzo at Ann Curtis sanib puwersa para sa bagong brand collab. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Josa at Bea Beautiful. Agaw pansin sina Bea Alonzo Co at Ann Curtis Smith sa kanilang bagong collaboration bilang mga actress at entrepreneur. Sanib puwersa ang dalawa para sa isang bagong project na pinagsasama ang kani-kanilang brands. Sa mga inilabas na larawan, kapwa elegante at glamorosa ang dalawang aktres na kuha nina Charisma Lico Santos at Ernest Gatpandan II. Agad naman umani ng papuri mula sa fans ang kanilang posts. Bukod sa kanilang matagumpay na showbiz careers, kapwa rin may sariling business ventures sina Bea at Ann. Anyang sayo, the Korean fever is on sa bansa talaga. Nang ipagdiwang nitong weekend ang taunang Korea Travel Fiesta 2026 sa Korea Tourism Organization, katuwang ang Pilipinas. Present sa pagdiriwang ang KTO Manila Office Honorary Ambassador for Korea Family Tourism in the Philippines na si Ma'am Melay Cantiveros Francisco, maging ang kanyang mga anak. Game na game ang Francisco family na nakisayaw sa swag moves ng Bank 2 Brothers, ang hip-hop dance crew na nabuo mula sa Korean survival program na Street Man Fighter. Ipinamalas din ng Korean Taekwondo Association ng husay ng South Korea sa martial arts sa kanilang makapigil hiningang stunts at elegant Taekwondo dances. Samantala, kakaibang comedic theatrical show naman ang hatid ng non-verbal act na Nanta. At syempre, para sa Korean music lovers, naghandog ng kilig at chill performances ang former 101 at CIX member na si Bae Jin Young. Layon ng festival na bigyang oportunidad ng mga Pinoy na makilala ang bansang South Korea at maipamalas ang turismo nito habang makakapag-ambag din sa turismo ng Pinas. Simbolo rin ito ng mas lalong tumatag na koneksyon at relasyon ng dalawang bansa na parehong namamayagpag sa turismo at pop culture. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa civil rights leader na si Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, "Hindi ka lang may pananagutan sa iyong mga sinasabi, kundi pati sa mga pinipili mong hindi sabihin." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.